wag ko daw silang sasaktan kasi wala daw akong mata. Tapos tinitignan yung anak ko, wala rin daw mata. Sabi ko, wala po akong gagawing masama sa inyo. Basta nagdasal sila. Nagro-rosary yung isa, tapos isa naman nagpe-pray over. Nagganon sila. Sabi ko, ina-exorcise niyo ba ako? Sabi ko, kahit magsabi ko ng ama namin dito. So, nanganganak ako, nag-aama namin ako para ipakitang hindi ako. Ginamot ako, nilagay yung kamay ko sa jean. Nangitim to, tapos pagtingin niya sa mata ko, the whole day, the whole time, baliktad siya sa mata ko. Sabi ko, huwag ka matakot sa akin, very friendly ako. Tinapik ko para bumaliktad ako. So, ayan. Kasi kuwela ako eh. Ayoko tinatakot yung tao. Ting makikita niya ako natatawa. Ayoko, pero napapanaginipan nila akong kumakain ng tao. At dun, ang naisip nila, dinedeath stamp ko sila kahit wala naman ako. Sila mismo yung nakaka-discover. Tapos may mga tao na kahit wala akong ginawa, nakikita ako sa tao. Sabi ko, hindi ko alam kung publicity ito. Nakikita nila ako na nagbabagong anyo. Nakikita nila ako sa bagay na bigla. Etong buho ko, nagulat siya, umiikli, humahaba. Tapos sabi ko, kasi sinusulit ko yung 1.5 na ribbon. Sabi niyo, kanina ang ikli. Bakit ngayon umaabot ng sahig? Iba't ibang laban ng tao mula sa buhay, karanasan, karera at industriya. Dito, mas malalim, mas totoo at walang halong palamuti ang usapan. Tara, tuklasin natin ang nasa ilalim ng bawat kwento. Ito ang Under the Surface. Hi, I'm Glory Jane Jantolea, known as Hybrid Aswang ng Pilipinas. At nako ay napakagaling at pinakakiki na albularyo sa whole wide world. Na-interview ako sa lahat ng channel, documentary, radio station, at kilala ako. Kilalang kilala ako ng madlang people. I started, albularyo, nagtatawas, ritualista, taga-deliver ng nakakatakot sa lahat ng makaaway ng mga friends ko. Libreng albularyo. At syempre libreng nagtatawas, nagbabasa ng baraha, tarotera. At isa sa mga tanungan ng mga may offices, may mga condos, at mga casino. Isa ako sa pinaka-galanteng albularyo. Sabihin mo, tutulungan kita. Basta meron ako. Way back 1980s, 1990s, ang parents ko, paltera ako, albularya, ng batang edad. At syempre, nagpapaanak ako noon for charity and tumutulong talaga sa tao. And then, nakita ko na ang merkado ng pagiging albularyo magtatawas, manghihilot ay napakaganda sa Pilipinas. Pero hindi ko alam kung magtatagal ang albularyo. Dahil may doktor, may nurse, may therapist, may physical therapist. Ang advocacy ako ay ipakilala na hindi lahat ay, syempre, ang mundo ay maluwag para sa lahat. Hindi lahat ay dapat ipagdamot, bagkos buhay ng Filipino tradition bilang babae ng bayan ko. At higit sa lahat, ipakita na bawat lugar ay may nagigising, the awakened, mga albularyo at may kapangyarihan mula sa kanilang pinagmulan. Ano pong masasabi nyo sa panggagamot noon, nung sabi nyo po na year is 1986, sa panggagamot ngayon? Malaki ang pagkakaiba, negosyante, negosyo, merkado ng kapangyarihan, mga taladro at debosyon, mga 49 days, mga mapanlamang at manyak healer, mga katulad ko na may charity ay hindi nakikilala. Mga katulad ko na mapagmahal at nauunawaan ang kalagayan ng iba, bihira. Mas malaki ang pagkakaiba dahil may mga gadget, may AI, at merong mga boost post, may TikTok, Instagram. Pero nung panahon noon, telegrama, PTNT, tama ba? Tsaka, nung panahon noon, bigyan lang ng damit, bigay mo lang ang pangalan o nickname. Makukulam na o magagamot na. Bilang babaylan mang yan ang merkado. So, nung panahon po noon, mahirap po ang manggamot kaysa sa ngayon? Pareho lang. Pareho lang. May pakpak pareho ang balita. Noon kasi wala namang gadget nakakarating kahit saan ang pangalan ng isang tao. Merong tinatawag may tenga ang lupa. Ngayon naman, ang mga matatanda ay umaasa sa gadget, nakalimutan ng iba na gamiting masyado ang kapangyarihan. Umaasa na lamang sa hearsay, she say na sinasabi at nakikita sa gadget dahil sa dami ng mga tinatawag na vlogger o nag-uulat ng fake news at mga balita na dapat na sandala ng iba't ibang tao. Masasabi niyo po ba na mas lumalawak ang kaalaman ng mga manggagamot sa panahon ngayon kaysa noon? Mas malawak, mas chop suey ngayon, mas madaya ang mundo. Pero hindi madamot ang Panginoon para ipakilala ang tunay at totoo. Mas kailangan maging
magkaroon ng tinatawag na pangunawa, malawak na kaisipan o mulat na mata para makilala ang tunay at totoo. Kasi ngayon, maraming gumagawa ng kwento. Hindi mo na mawari ano ang tunay na kwento. Paano nyo po na-discover na may ganito kayong abilidad? Hindi na-discover, ipinilit, ipinakilala at iminulat na meron talagang kapangyarihan noon. At ikinukwento nila na kung paano gamitin at ipagtanggol yung tao at paano maging bukas ang kaisipan at syempre huwag iligaw ang mga taong gustong maging matalino sa kapangyarihan. Ipinakilala sa akin na pagkaya mo tong gawin, pagkaya mo yung gawin, huwag mong ipagdamot, pagkaya mong ituro, ipakita mo. Katulad ng pagtatawas, maraming iba't ibang klase ng pagtatawas. Sa kandila, sa plato, sa tubig, sa pangalan, higit sa lahat sa damit. Pwede din na dahil sa tao na walang pagkakakilanlan. Yun. Sa murang edad po ninyo, namulat na po kayo sa ganitong... Namulat na ako sa kapangyarihan dahil nakakapagpasapi na ako noon. Pero iba rin ang ghost hunting namin doon. Walang gadget. Kundi papasok sa isang bahay na nakakatakot at ipapakita na may multo. Papaangatin ng mga bagay na hindi kagamitan ng gadget. Ang panahon po ba yun, natatakot kayo sa mga nakikita nyo? Hindi, Wala. natutuwa ako kasi para sa akin, pinakilala yun sa masayang paraan, hindi sa nakakatakot na paraan. Kasi hinahanap mo yung pera, hinahanap mo. Hindi yun pagkakakitaan na katulad ngayon pag may ghost hunting, kikita ka sa mga views. Nung panahon na yun, kikita ka kasi may makukuha kang singsing, papeles, Pwede antigong gamit. Pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin kung paano po nila ipinasa sa inyo ito? Pinasa. Lagi akong sinasama ng papa ko sa mga mamamatay na tao. Tapos pinapasa niya kasi wala namang sasalo mga matatanda na mamamatay na. Pinapaliwanag niya na ito ang kapangyarihan, ito gagamitin, ito. Pero ang bilis ng kwento, ang bilis ng mga pangyayari. Habang nagkakaisip ako, ang daming matatandang namatay na nandun ako. Dahil walang sumalong anak, pero yung pagiging aswang, ayoko masyado noon. Pero yung mga aral, alam ko kung paano ituro. Ang pagbabagong anyo, ang malikmata, yung matanda bata. Ako, since nasabi niyo po yung aswang, pwede niyo pong ibigay sa amin kung ano pong description ng aswang para sa inyo? Ang description ng aswang, iba-iba. Sabi ng papa ko, maganda ang mukha ng aswang. Katulad din ng mahal na birhen. Pero may mga pangit na imahe ito gawa ng pangit na pangitain. Mga bangungot ng tao na nagkasama-sama. Mga nakakatakot na puso ng tao. At mga taong gutom sa mga bagay na hindi maganda. O mga taong katulad ng buntis, kumakain ng aswang ng buntis o na may sakit. Para sa akin, ang aswang ay mananatiling maganda sa isip ko. Siguro naging nakakatakot siya dahil naging bangungot ang bawat kwento ng bawat tao. At nakita siya ng mga tao sa mukha o sa paraan na hindi maayos. May effect din po ba yung mga napapanood natin sa mga TV noon? Oo, simula malaki. noon na pinapakita nila na pag sinabing aswang, masama yung ginagawa. Pero hindi na ganun ngayon. Okay. Sabi nga nila, pangit ang aswang, nakakatakot ang aswang. Ang gabunan nakakatakot. Pero may nakita ko gabunan siya once a year kumain na klaseng aswang. Pero ang gwapo nakatira sa kondo. Ano pong ibig sabihin ng gabunan? Once a year lang ako kumain ng tao, literal na aswang. Ganun po. Pero maraming klase ng aswang. Ang ungog, hindi aabot ang buntis hanggang 2 to 3 months, nawawala na yung laman ng tiyan, ganun. Tapos, napunta kasi ko bawat barangay, pinag-aralan ko rin ang mga pangalan ng aswang. Pero hindi lahat ay lehitimong aswang. Yung iba ay likha ng tao para patayin lang o sirain ng isang tao. May nangyayari po ganun. Oo. Pero bilang explorer at traveler dito sa buong Pilipinas, para sa akin ang aswang ay manggagamot din. May nasaksihan po ba kayo na masamang gawain ng aswang noon? Madalas. Paano pong ginagawa nila? Tinuruan ako ng pamilya ko na itak, walis tingting, holy water, asin, bigas, mga dasal. Pero ang mga dasal ay napaka-plain, hindi katulad ngayon ang dami, may pampalaglag ng asumang. Sabi ko, grabe naman kayo. Siyempre, dahil ako nakilala akong gano'n na hybrid, siguro naman, di ako malalaglag sa taas, malululain ako eh. So, ano pong masasabi niyo dun sa paniniwala ng mga Pilipino na ang aswang, yun napuputol yung katawan sa gitna?
Meron naman talagang Meron gano'n, po pero ganun. hindi dito. Hindi po May dito. mga samahan sila at nakakita talaga ako ng nahihiwa yung katawan sa pamamagitan ng buhok nilang sobrang haba, biglang umiikli. May langis sa bewang na may buhok nila na kakaiba. Tapos ilan lang siguro sila dahil sa digmaan ng dasal. Naniniwala ako na may anghel at Diyos, di ba? At na meron ding demonyo. At ang anghel ng demonyo at anghel ng Diyos ay naglaban para matira ang ilan lang. So, yung ilan lang na natira, ang mabuti at masama, ilan pa rin na naglalaban hanggang ngayon. Ay, meron pa rin. Pero hindi ibig sabihin nun, maraming aswang, maraming anghel. Hindi ibig sabihin yun ng anghel ay aswang o ang aswang ay anghel. Di ba? Ang mga aswang po ba dumadami din? Depende sa Parami rin sila ng parami sa panahon ngayon. God created, di ba, heaven, earth, Yes. and the dark. Pero para sa akin, sa nakita ko, hindi sila ganun na nagpaparami. Ang tao ang nagpaparami sa kanila. Kaya dumadami sila. Kasi parang kaisipan, takot, bangungot. Dadami ang manananggal kasi pwede silang manghawa. Pwede silang manghawa sa laway, sa dasal, manghawa para mapaghiganti. Tsaka maraming tao gusto maging aswang. Sabi ko, paano isasali ni ayaw ng Panginoon, ayaw ni God i-allow. Bukod po sa manananggal, ano pa po yung ibang klase ibang klase ng aswang? Maraming klase, mga tik-tik, talagang yung mga walang katawan. Kasi, ang kakayahan ko magpasapi, hulihin sa katawan ng tao, ikaw ba'y aswang, ikaw ba'y kapre, ikaw ba'y ganyan. Pagka ganon, may mga klase ng aswang na likha na pangalan ng tao. Taong lumilikha ng tawag sa kanila eh. Pero kung minsan sila rin na nagpapakilala na ako'y isang tik-tik, ako'y isang uwak, ako'y isang ganito. Para sa akin, naniniwala ako na paano sila lilipulin? Sa pananalig sa Panginoon, magkaroon ka ng payo kung na pananalig o sariling liwanag. Hindi naman yan lalapit sa'yo kung puntiri ay sanggol lang sa tiyan mo eh. Maaring meron pa. Ang mga aswang din po ba natatakot din sa Panginoon? Sa tagal ko, nakikita ko sila nagsisimba eh. Nakikita ko sila nasa simbahan eh. At alam Pero at ko, the same time, gumagawa pa rin sila ng hindi ka nais-nais, ano? may dahilan naman siguro. Para sa akin kasi, kung ako'y hybrid aswang, may dahilan bakit kabutihan lang ang gusto ko. Siguro I program myself to do good things talaga. Para sa kabutihan, para sa makatulong sa kapwa, para hindi masira ang pangalan ng lipunang manggagamot. Ayun. Kayo po ba, personal, halimbawa naglalakad kayo, may makikita kayong tao, malalaman niyo po ba agad na kung aswang siya? Oo naman. Alam Paano ko. niyo po nalalaman? Amoy, enerhiya, frequency, groundings. Katulad ko, alam nila kung ano ko kasi sa mata. Pero, minsan daw, wala akong ganito. Pero sabi ko, meron naman. Tinitignan ko sa salamin. Ganda ko naman. Pero sabi na iba, wala daw ako. Guwit dito. Sabi ko, siguro mata nyo na lang rin yun. Actually, yun po yung isa sa sikat na nakasabihan na kapag Pero walang nakakakita ako ng mga taong wala talagang ganun. Pero hindi naman siya aswang. Siguro, can-rate lang siya ni God na walang ganun. Marami dito sa Binangonan, mga may bayong pa sila, mga sinauna, cheap na aswang, huwag niyo akong gagantihan na. Kasi meron kasing mga salita na binibitawan sila na pag nalaman mo, papatayin ka nila. Ganun. Pero may mga batas din ng mga aswang. Kasi kaya nilang maging ibong malaki, kalabaw na sobrang laki. Kaya rin nilang magbagong anyo. Pero sa panahon ngayon, siguro kung magiging chicken ako, magiging panabong ako. Kung magiging pusa ako, ibebenta ako. O, di ba? Sa tingin niyo po, kung papaliwanag niyo po, paano po nila physical na ginagawa yung pagpapalit ng anyo? Kasi by the time na nagawa ko, na ang tingin sa akin ay pusa, siguro ang hirap. Nag-isip ako eh. Tapos inisip ko baka ako hulihin, baka ako si Pai. Through imagination. So, parang Hindi. may kasama Meron kang virtual. kapangyarihan talagang literal. Pero may iba, gagamit daw ng isang specific na dasal. Pero alam ko kasi sa magic tang meron na eh. Meron tayong likas na kapangyarihan eh. Sinasalin. Minsan sa isang pitik. May isa pa pong paniniwala na ang pagpapasa daw is may kinukuhang bato sa bibig at Hindi naman pinapasa. lahat. Kasi Hindi nung naman sinalinan ako sa pamagitan ng kamay, sa pamagitan na nakarata yung matanda, tapos nakita ako, nasa iyo na ang kapangyarihan. Thank you, Lord. Pero hindi ko inisip na magpasalamat sa dilim kasi inisip ko God created everything. Diba? Ang pagiging masama, siguro nasa tao. Pero ang pagiging mabuti, nasa pagpapalaki ng tao sa kapwa niya. Tama po. May hybrid aswang, meron low class aswang. Apo. Ang hybrid, sila ay nasa classified. Classified na pwedeng kumalat at makilala ng mundo. Pero yung mga low class, sila talaga yung mga salbahe na pwedeng low-key lang, pwedeng nagsabi lang na
aswang sila pero kumakain pala carnivorous ng spirit, hindi pwede sa kabaong may mga patay, ganun, o may mga sakit. Ayun, way back before, story time. Nanganganak ako nun sa Tondo, nagulat ako, punong-puno ng pusa yung ilalim ng higaan ko. Yung ipinapanganak ko ay yung panganay ko, mahal ko yun. Tapos sabi ko parang inaaswang ang aswang. Possible po ba yun? Tapos narinig ko ang lakas-lakas ng tik-tik. Sorry sabi ko, inaaswang yung doktor. Ayoko sabihin yung hospital. Maraming hospital kasing may aswang talaga. So you mean, hospital po ito, pero may mga pusa? Yeah. Paano po nangyari yun? Kahit nga yung doktor hindi alam Mga ilang pusa yun? Ang dami. Ang daming pusa. Tapos after nung nanganak ako, totally walang pusa. Bumalik ako yung lugar na walang kahit isang pusa. I see. Pero, actually, I have 10 kids. Bawat hospital na nanganak ako, punong-puno ng pusa yung hospital. Lagi po, every time na manganganak kayo, lagi may pusa sa ilalim ng kama nyo. Tapos ang sabi ng doktor, wag ko daw silang sasaktan kasi wala daw akong mata. Tapos tinitingnan yung anak ko, wala rin daw mata. Sabi ko, wala po akong gagawing masama sa inyo. Basta nagdasal sila. Nagro-rosary yung isa, tapos isa naman nagpe-pray over. Nagganon sila, nanganganak ako. Hindi po ako masamang tao, hello! Sabi ko, ino-exorcist niyo ba ako? Sabi ko, kahit magsabi ko ng ama namin dito. So, nanganganak ako, nag-aama namin ako para ipakitang hindi ako masamang tao. Excuse po sa tanong ko Automatic po ba yung anak nyo, pag nanganak kayo, automatic aswang na siya? Hindi. I pray to God, bawat isa sa kanila, 3 beses bininyagan sa simbahan. Nag-church shopping pa ako, pabinyagan. Sabi ko, para patunayan na they came from God. Hindi sila mamanahan ng kung ano man. And then, wala sila lahat sa poder ko. Dahil ayaw ng tatay nila. Actually, maraming tatay yung anak ko dahil sa most of them ayaw ng kapangyarihan ko. Pag natutulog ako, sobrang itim ko daw. Sobrang mabalahibot, itim na parang kapring babae. So, yun yung naging pelikula sa Wagas. With Gas GMA 11. Tapos, maraming stories about me na sila mismo yung nagkukwento. So, hindi ko nilalagay sa wall yun. They told stories na isang albularyo, ginamot ako, nilagay yung kamay ko sa jean, nangitim to, tapos pagtingin niya sa mata ko, the whole day, the whole time, baliktad siya sa mata ko. Sabi ko, huwag ka matakot sa akin, very friendly ako. Tinapik ko para bumaliktad ako. So, ayan. Kasi kuwela ako ayokong tinatakot yung tao. Ting makikita niya ako, natatakot siya. Okay. For me, it's a blessing na kapangyarihan Doon ako nakakita na yung tubig, naglalasang gin, naglalasang kung anong gusto ko, soft drinks. Kapangyarihan tapos iinumin ng pasyente, mawala yung stroke niya. Proven, they have testimonials about me. So, doon ako nag-trending sa thread, sa reels, sa Reddit, tapos may naman nagkukwento sa akin sa YouTube na ginamot ko kasi I don't post. May malaking bukol sa leeg. Pag alam kong kaya kong kainin, kukunin ko. Pagka hindi, operation yan, pero ipe-pray over ko yan. Paano niyo po nasabi na nakakain ninyo? Through energy, lumiliit siya. Kahit sila nagugulat. If ever po na halimbawa may papasahan kayo. Binibigyan ko kuminsan kahit sino makilala ko. Kasi sa dami nun nasa akin, sabi ko, pwede kayong manggamot. It's an energy. Naramdaman ko na ang dami kong nabigyan ng energy and then ang layo ng narating nila. Apo, pag may pinasahan po kayo, mababawasan po ba yung Tingin ko, hindi ability nyo or hindi? Yung pa rin tumutulong ako di ba ito yung tao, babaunan ko siya sa noo, babaunan ko siya sa kamay. Ang layo ng nararating niya. They do good things, they do good life. Nasa abroad. Wala na. So, parang anytime, pwede kayo makapagpasa to anyone. Kung gusto ko. Kung mabait sa puso ko. Pero kung hindi, naglalaho ako sa kanila. So, yun yung pumapasok na because toxic sila, because masama sila, because gusto nila yung buhay na gano'n. Nakakapagbasa din po ba kayo ng isip ng tao? Ayokong basahin kasi privacy niya yun Kung babasahin ko, yung gusto lang nila, yung motibo lang nila. Pag nalaman ko, lumalayo ako. Pag nabasa ko, lumalayo ako Pero kung gagawin niyo po, makakabasa po kayo ng isip ng tao? Mas madalas ako nasasaktan pag binabasa ko. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang dami kong nabasang isip na ayaw sa akin, pero nagtsatsaga lang. Kasi gagamitin ako. Kasi pagkaibigan ako, pwede silang ma-TV, pwede silang makilala. Kasi kilala ako ng iba So parang nasasaktan po kayo dahil laging nasasaktan. Hindi, parang marami kong naging kaibigan dahil alam nila yung kakayahan ko, ginamit yun sa masama o ginamit yung pangalan ko, yung pagkakakilanlan ko sa bagay na hindi ko gusto. Like, may mga pasyente sila,
Tapos, mga kaibigan ko naging pasyente, sinisiraan ako. May iba naman na, imbis na siraan, binibuild up ako, okay yun. Pero paano naman yung mga masasakit na kwento? So, hindi ako gumagante, tinatandaan ko. So may nararanasan po kayo na pag nalaman Madalas. nila na ganito ka, iiwasan ka na nila o May sisiraan iba. ka. Paano, ano pong sinasabi nila sa'yo once na madiscover po nila na kayo po ay isang hybrid aswang? Hindi nila nadidiscover, nakikita nila. Mahirap linisin yung mata. Ah, ganun po ba yun? Yung bang tipong ayoko pero napapanaginipan nila akong kumakain ng tao. At doon ang naisip nila, dinedeath stamp ko sila kahit wala naman akong ginagawa. Sila mismo yung nakaka-discover. Tapos may mga tao na kahit wala akong ginawa, nakikita ako sa tao. Sabi ko, hindi ko alam kung publicity ito o ano. Paano po nila kayo kinakausap? Natural. Kasi kumpare ko ang mga karaniwang nasa merkado ng albularyo at ang kapangyarihan na ito. So hindi niyo po tinatanggi once na tinanong kayo, aswang ka ba? Paano ko itatanggi kung kilala na akong gano'n? Pwede ko itanggi kung wala akong gano'ng... Opo. Ibig sabihin, kung walang gadget, kung walang Facebook, YouTube, at etong mga merkadong to, tanyag ako. Tanyag ako nun. Kasi mga naging kaibigan ko, alam na may kapangyarihan at ang pinagmulan ko. Ano po yung mga bagay na pwede niyong patunayan na kayo po ay isang aswang talaga? Nakikita nila ako na nagbabagong anyo. Nakikita nila ako sa bagay na biglaan, malikmata. Bigla po niyang pinapakita. O sinasadya niyo po ba yan na gawin? Hindi. Katulad nung meron akong kaibigan na alam niya na hybrid aswang ako kasi nakikita niya, nakakwento, napapanood sa TV, nagpaayos ako ng buhok, nasa abroad na siya. Bali, ninang ako ng anak niya. Paayos ako ng buhok. Etong buhok ko, nagulat siya, umiikli, humahaba. Tapos sabi ko, kasi sinusulit ko yung 1.5 na ribbon. Di charot. Pero natakot siya. Okay. Sabi niyo, kanina ang ikli. Bakit ngayon umaabot ng sahig? So in an instant, biglang hahaba siya. Yeah. Tapos, yung tatay ng isa kong anak, maglalakad ako, may malikmata daw na sobrang haba ng buko, tapos may malikmata na bumabalik sa dati. So parang nakikita to as malikmata lang. Oo. Tapos may time, yung isang boyfriend ko, every time na may interview ako, nakasama siya. Hindi ako nagme-makeup. Pero pag dumaan ako sa salamin, parang nag-sparkle daw yung balat ko. Sabi niya, parang naka-makeup. So pagharap sa camera, naka-makeup na ako. So hindi niyo po sinasadya ito? Kusa na lang nakikita ng tao? Humihiling ako. Sabi nila, wag mo daw silipin yung mata ng isang aswang dahil baliktad ka sa mata. Pero What do you sabi mean ko, po? baliktad. Oh, I see. Okay. May iba kasi pag bigla akong nakita yung mata kong baliktad, tumatakbo. Sabi ko, puta ka na ba tumakbo yun? You mean, puti yung makikita niya? Hindi. Ikaw mismo, yung reflection mo, baliktad. Oh. So, most of patinitigan them ko. nagalit sa akin dahil akala nila kakainin ko sila. Sabi ko, sure naman hindi. No? Didirin ako. Madidirin nga ako. Tapos, Didirin. nung Gulang na bata pa, hindi, yung magulang ko is a very natural. Kapitan ng barko yung papa ko, yung mother sige. ko is a hospital or paanakan owner. So sino po nagpasa sa inyo? Mga lola-lola, mga pininsan, mga ano. Sabi ng tiyahin ko, ito daw yung bahay. Pag umiikot daw yung mga tao dito, lumalaki yung mata, nagiging kalabaw, nagbabagong anyo. Tapos, nagtataka ako, bakit parang tumatakbo yung kalabaw, dalawang patas nakatayo? Sabi, aswang daw yun. Most of them, they have stories ng aswang na meron daw akong kapangyarihang ganun. Merong mga nambabash sa akin in a certain province, tapos they died sa harapan ko ng biglaan. Ito, binabash ako. Wala pang gadget way back before, wala pang cellphone, bata pa ako. Siguro dahil tarantado ako, pagbuga ko sa kanya, nag-stop siya dyan. Yung bus, nasagasaan siya, tapos gumulong yung ulo niya sa harapan ko. Di ba, tarantado? Tapos, kahit sa kaya po, pagka may mga taong gago, nakaganyan na lang siya, hindi siya gumagalaw. Tapos, nagbabiolate siya. Sabi, nanigalpo ka, no? Paninigalpo in Quiapo is palipad hangin. And, kami yung mga kinatatakutan before sa Quiapo. Hari ako ng Quiapo kasi maraming bagong lapag sa Quiapo na pag tinatapik namin, nagkukuha ng pera sa bangko, binibayaran kami. Hanggang ngayon naman, hindi nawawala yung mga matandang may kapangyarihan. Katulad ng metalyang tig 50 pesos. Pagtingin ng isang tao, sobrang ganda ng medalya, tapos kami, iba yung mukha namin. Tapos, bili mo na 9,000. Pag ikot niya doon, di niya na kami maalala. Pero nakabili na siya. Binubura namin ng alaala. So isa po, bilang isa po hari ito sa ng abilidad ng nakahawak ninyo. Yeah. Mga panyong may pabango. Ano, in an instant, biglang mawawala. Yeah. Talaga. Mga panapik ko. Pero babalik po ba yun?
Hindi na niya kami naalala. So, Alam mo, hindi- papayag ba ako? Ang tanga ko naman. Ano, bibigay ko 8,000 mo. So, paano po? Kung sakali na gagawin nyo ngayon, magagawa niyo po? Ang alin, Yung, malikota? yung topic lang. Tapik, pwede. Kaya lang may timing yun eh. May oras. May sige. inoorasan kami. Opo. Pero na sa pelikula na yun, most of the movie makers keep asking. So, may mga Netflix movies na stories namin, ganyan. Talaga. Yeah. Binibili nila yung istorya ko. mm. As I share stories, gusto nila. So, lumabas ako sa iba't ibang platform. So, minsan Yeah. na po kayo lumabas sa pelikula? Yeah. Saan, ano pong pelikula ito? Hindi naman dito sa Pilipinas. Hindi sa Pilipinas. Pero Pinoy, indie film. Huwag mo nang tanong at ayoko nang ikwento. Malipat naman tayo sa ibang abilidad po ninyo. Yeah. Ano pa po ito bukod sa pagiging hybrid aswang? Yeah. Ano pa po yung abilidad? Panggagamot, yung mga matres, mga hindi magkaanak, at higit sa lahat, yung mga taong naniniwala na binubuli yung anak nila, mga taong tawag dito, sobrang down, minalas, nasunog lahat ng gamit, something. Yan. Paano pong ginagawa niyo? Binibless ko sila. Blessing na. Pero ang ginagamit ko is a very natural na dasal. Ibig Dasal. sabihin, yung natural na dasal na Ama namin, Abaging Maria. So, yun yung pinamana sa akin eh. So, wala Ang po itong bawat- hawak-hawak. Dasal lang. May online, May online. meron ding personal. Basta maging makatao ka lang, walang bayad yun, be. Minsan, binabalikan nila ako para bigyan ng 10K. Salamat sa 10K. Pero minsan naman, meron talagang tao na makapalang mukha. Mm. So, katulad ng bahay na pinuntahan ko, maliit lang yung bahay niya. Mm. Maliit lang yung bahay niya at kailangan kong salina ng buhay yung nanay niya ng kahit 1 daw at 2 taon. Dahil may cancer, nakaratay. Pagpasok ko sa bahay na munti, may pa Goldilocks, may pa tubig, may pa soft drinks, may pa kape, may take out pa. Mm. Thank you, Lord. Sarap buhay. May pamasahe pa. Pero hindi ako naniningil. Ayokong tanggapin yung pera. Pero pagsasalin lang ng kapangyarihan yung purpose ko para mabuhay pa siya. Maayos at makapagsalita. Kasi nakatunga nga lang siyang ganun eh. Mm. Hindi ko man siya maibalik sa dati kasi ninakaw yung espiritu niya. May mga ganong albularyo eh. Albularyo, pinagkakitaan. So, paano yun? Tulala lang po siya lagi. Hindi ko alam kung saang garapon siya nilagay, kung saang sementeryo siya nilagay. Pero ang magagawa ko lang is dugtungan yung buhay niya. So, hindi niyo po maibabalik yung kung paano siya yung normal dati. Hindi ko kaya. Hindi. Kasi nga, ang Panginoon pa rin ang may desisyon. Maaring may kasalanan siya na hindi alam ng anak niya. Di ba? So, habang buhay niya, Kasi pamaras- habang buhay na po yun. Parusa na hindi Parusa. mabawi. Pero unless, alam ko kung paano siya kuhanin, kilala ko na siya, noon pa. Hindi, mga bagong kakilala ko, ginagamot ko eh. Pero kung alam ko kung paano ko siyang nakilala noon, may babalik ko siya kung comatose siya na, ibabalik ko naman. Doon ako kilala. Oo, nakakagising ako ng comatose. So, then, alam ng mga tao. Paano niyo po ginagawa yun? E di gigisingin sa pamagitan na, gising ka, nakilala kita. Hindi po ito yung papasok ka dun sa isip niya na Hindi, Paano online papakita kasi. Yung kaibigan ko, online. nag-comatose siya, nalaglagan na sobrang laking grinder, nakahiga, wala daw, comatose daw. Sabi ko, tanggalin mo yung tubo, gigisingin ko yan. Maya-maya, gumagalaw na. Umising na. Tapos yung katulad ng babae na nanganak, sabi kaibigan ko daw yun. Eh, syempre, ginamit yung salitang kaibigan. Eh, hindi ko matandaan. Sabi ko, sige, harap mo yung camera sa kanya, tsaka yung boses ko, lakasan mo. Ayun, maya-maya, naupo daw. Sabi, hindi ko alam na comatose ako. 1 buwan na palang comatose, ang gaga. Sabi ko, gaga ka, 1 buwan ka na daw na comatose, ngayon nila ako naalala. Pero umiyak ako, pinuntahan niya ako sa bahay. Pinuntahan niya ako para bigyan ako 3,000. My God, ang tagal na nun. It's been 1 year. Sinasalinan ko sila. Pero bilang tao sa tao na nagsasali ng kapangyarihan ng pangunawa, liwanag ng Panginoon. At kung may dilim ako isinalin sa kanila, para mabuhay na talaga sila. When you say salin po, pare-parehas po ba ng mga binibigay niyo? Iba-iba rin eh. Iba-iba. Tapos meron pang, I think they know, pag nailabas yan, alam nila na sila yan. Tapos yung isang bahay naman, na pinuntahan ko sobrang laki, stainless ang pinto, mamahalin lahat ng sasakyan, napakalaki. Pagpasok ko, parang, kausap niya yung mister niya, parang ang tingin niya sa akin is, baka manakaw yung mga gamit, baka ganyan. So, anong to? Kaya pala to haunted, kaya pala lahat ng kapitbahay kaaway nito eh. Kaya pala siya kinukulam. When you say salin po, ano po ito? Dasal po ba ito? Spell or Hindi, ang ritual? pagsasalin is isang mabilisang ritual. Ritual. Panginoon ko, ang liwanag at ang kapangyarihan ko ay sinasalin ko para dugtungan ng buhay natin. Isang patungkol. Isang ritual. Isang pamilin. Pamilin, ibinibilin ko na ang kapangyarihan ko ay babawasan. Isang pingas, isang pilas na parang isang tinatawag na isang barya. Isang sentimo na ibinigay sa tao. Nabibigyan ko siya ng kapangyarihan, ng kakayahan upang makilala. Di ba? Ng mga anghel sa langit at madugtungan ng buhay.
At kung hindi man po pahintulutan ng Panginoon, isang hagdan patungo sa kalangitan ang ipaubaya upang siya makaakyat sa langit. At liwanag, o rayos ng mahal na Birheng Ina ni Jesus. Ayan. Yeah, so ito po yung halimbawa ng pagpapasa ninyo. Ganyan po yung... Isang malinamnam na salita. Pero yan ay dasal ng mga Rizalya na may puso. Ano po ibig sabihin ng Rizal yan? Kayo mangging Kristo mula sa Mount Banahaw na may pagdasal, na may tinatawag na pagsinta. Ayun. Patungkol naman po ito sa mga kapwa niyo manggagamot. Ano pong sinasabi nila kapag nalaman po nila kayo ay isang hybrid aswang? Ano pong reaction nila? Most of them, may masaya, may natutuwa, may iba naman na ayaw sa akin. Ginawa kong kalaban. Kasi kapag sinabi Mix emotion, remix. Ito gusto ko, ito ayaw ako. Tapos may iba pa doon na, ba't mo kaibigan si Aswang? Ayaw din kita kasi kaibigan mo si Aswang. Mga ganun, ano kailangan ng tropa-tropa? Tapos may iba na gusto ko, kaibigan mo yan, sikat yan, ganyan. Hybrid aswang siya pero mabuting tao yan. May mga ganung mga alam ko, narinig ko, nabasa ko. Meron din po ba kayo yung nakakabasa kayo ng future? Oo, yun ang ginagawa ko. Yun po, meron Isa din sa po mga kayo. isinasalin ko sa mga kaibigan ko, gustong single mom na nawalan ng asawa, tuturuan ko sila para mabasa nila ang lahat. Magigkaroon ng nasa abroad na boring, nabobore sila sa buhay. Tuturuan kita para dumami tayo. Ginaganon. Basahan mo ang kapalaran base sa iyong enerhiya. Pagsasalin din yun. Nakakakita din po ba kayo ng mga iba't ibang entity? Oo naman, negosyo ko yun. Nakakausap nyo rin po sila at the same time? Pwedeng literal, pwedeng espiritual, pwedeng tropasapi. Mm-mm. Ang salitang literal, naririnig ng mga kasama ko. Mm-mm. So, yun yung kina-MGS namin before, Gabi ng Lagim. Pero, literal na naririnig, literal na nambabato ng pera, literal na nagpapakitang gila sa angat lahat yan. Pero bawal ang video. Merong mga ghost hunter na gusto yung enerhiya ng kwartong yun dahil doon sa mga nagpaparamdam. Meron din mga tinatawag na pagpapasapi. Nakita ko siyang nakatayo dyan, kailangan ko siyang pasapiin para marinig yung panig niya. Yung gusto niyang ipahayag. Most na mga kaibigan ko ay kolektor ng anito, mga creepy items, mga manika. Pinapasapi ko para magkaroon ng boses. Paano Negosyo po? kasi yun eh. Yung literal na gumagalaw po yung pinasapian. Nakakapagsalita po. Yeah. Naririnig po siya. Okay. Kailangan ganun. Pero ang pinagbabawal ko, bawal ang video. Kung gusto niyo mag-video, personal niyo lang yan. Kasi masisira yung tinatawag na legacy. Na ang kapangyarihan ay sagrado. Maaring sa susunod na pagkakataon, pwedeng ilabas to. Dahil sa gadget, dahil sa mga tinatawag nating apps, di ba? Application na pwedeng makausap ang multo. May mga application naman talaga na magsasubscribe ka, makakausap mo. Pero yung nakasanayan ko, makalumang paraan. Pero kailangan mapatunayan na yung eyeball ay triangle yung itim. Paano po ibig sabihin? O kulay-pula yung mata. Para mapatunayan na legit yung pagpapasapi. Oo. O puting-puti yung mata kahit anong gawin mo. Nakapagpasapi ako, nandilat siya, pero lahat ng lengguwahe na pagsasabi niya. Pero pag-gising niya, wala siya malala. Okay. Ganon. So nakakita rin po kayo ng mga gabay? Yeah, ang mga gabay ng tao. Kung gusto nilang magpakita, kailangan. Pero ang tao, iba-iba ng mata. Pag binuksan kita, may kita mo yung gabay niya. Pero pag binuksan kita, magkaiba tayo ng mata. Anong gabay ang nakita mo? Anong gabay yung nakita ko? Pag nagtali tayo, ibig sabihin, merong something na common tayo. Pero pag hindi tayo nagtali, kailangan nating justify. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa mga manonood kung ano po ibig sabihin ng gabay? Gabay is either guardian angel or devil, pwedeng entity na nag-aalaga sa'yo, pwedeng namatay o namayapang kamag-anak mo. Kasama rin po ba dito yung mga nagbibigay ng sakit sa'yo? Kulam yun, hindi naman gabay yun eh. Mga gabay, Iba spiritong ipinadala sa'yo naman kukulam ng evil eye sa'yo, gano'n. So when you say gabay, it's mabuti po ito. Tama po. Pwedeng mabuti, pwedeng masama. May gabay kang masama, yun ang nagbubulong sa'yo. Gano'n. Tapos may mga lumapit sa akin, depressed. May gabay kang, hindi ko alam kung doppelganger mo yan o talagang demonyo yan. Kailangan ko siyang maalis sa katawan. Buburahin kong alaala niya na magpakamatay o mga gano'n. Kailangan ko maagapan. Paano po nakukuha ng tao yung mga ganito? Yung gabay, paano po na... Hindi, ancestor. Pwedeng ancestor, pwedeng ibinili ng kaibigan, ibinili ng Panginoon. Through prayers. Mga lola nila, inalagaan sila palaki, tapos namaya pa yung lola nila, ang gabay nila. Kasama. Sa tingin niyo po, nakakatulong po ba sa tao yung mga gabay? Para sa akin, oo, lalo na kung sa panahon ng disgrasya, sa panahon na, may a-ambush sa'yo, a-ambushin ka, tapos may darating na gabay, sabihin, huwag ka dyan lumiko, huwag kang pumunta dyan.
Huwag kang sasang-ayon. Huwag kang pipirma. Ayun. Yan So ang ito silbi po, ng gabay. ito rin po yung mga naririnig natin na Oo. sa isip natin na parang may bumulong sa isip ko na wag Oo. ako pumunta diyan. So ito po yun. Yan yung gabay. Huwag kang kakain yan. Mapapahama ka. May lasa niyang pagkain. Yung bigla mo na lang may isip na Oo. gano'n. May naririnig ka. May nararamdaman ka. Ang sipag ng gabay ko. Ganon. Pag nagdadrive ka ng motor, yung motor mo parang gumaganon. Di sumunod ka. Yung pala may madidisgrasya sa unahan mo. Di ba? Ang Quiapo ay merong tanso, pilak, at mga gamit from Thailand. Open na ang Quiapo para sa lahat. Mga kandila at mga disenyadong kandila. May mga nakikita kayo sa social media na punong-puno ng kandila, di ba? Opo, Yun ay nakikita mga ko. ritualista. Ang baraha, base sa interpretasyon at enerhiya o frequency na nagbabasa, ay paano kung ang basa mo doon ay negatibo dahil pangit gising mo? Kawawa naman yung babasahan mo. So, nagbabase ako sa pagkatao at enerhiya rin na binibigay ng tao. Maaring tumugba ang baraha sa binabasa mo, o di ba? So pwede po magkamali rin yung tao. Maraming Yung baraha. nagkakamali. Kasi negosyo rin ng tarot reading, di ba? Ng mga Opo, tarot opo. rita. So may mga misinterpretation din po pagdating sa mga Marami. baraha. Parati kong sinasabi na okay, isang baraha lang. Pag okay sa'yo, basahin na natin lahat. Pero hindi kasi ako nagpe-pressure. May time, okay, 100 isang baraha. May time na, okay, free reading tayo. Ganun. Nung panahon po ba noon, pumasok po ba sa isip nyo na parang mali ito mali ang maging aswang parang ganyan. Parang naging negative sa isip nyo na kung ano kayo, kung ano yung naging ability nyo. No? Hindi kasi sa social media, tag dito, lagi ako sa area ng mga television game show palabas sa TV. Kung lahat manggagamot, sinong kalaban nila? So, naisip ko, marketing strat din. Oh, yes. At saka pinagmulan ko, bakit hindi? Gallego ko, Gentolea. Sorry for appeal. So naging proud po kayo. Sa, parang in-embrace nyo po. Kasi Talagang parang sa panahon ngayon, halos lahat albularyo na eh. Sino kalaban nila? dumakot po tayo sa mga medyo sensitibong bagay. Katulad ng Ano po yung mga masasama nyong nagawa na parang naiisip nyo na Masasama. ito na yung pinakamasama kong ginawa? naku, ang dami. Charot. Sige po. Hindi, lumalabas talaga ako sa television. Bukod doon, maraming documentary about me. Madalas, sila yung nag-provoke. Hindi ko ginawa, pero sinabi nila ginawa ko. Pero sabi ko, what if ginawa ko nga? Eh, di namatay ka. O, diba? Eh, yung iba naman nakikita ko na lang kaluluwa rito. Oh, patay ka na pala eh. Wala akong ginawa dyan. So, minsan, hindi natin masasabi ang buhay ng tao. Ang puso ng tao. Nagugulat na lang ako na yung kaibigan ko, naging kaaway ko dahil sa paninira ng isang tao. Tapos, pinoprovoke yung kapangyarihan. Paano pag ginawa ko? Di kawawa ka. Tapos nung namatay, nakita ko pa yung kaluluwa. O ngayon, magsisisi ka. Ngayon, sabi niya, kung hindi kita inaway, buhay pa sana ako ngayon. Naririnig ko pa. Naririnig. Minsan sa sapi pa. Umalis ka dyan, sumapi ka na. Siyempre, nahihiya ako. Sa sapi, tapos ang daming camera. May mga pasyente, pila balde ang gamutan ko kung minsan. Nahihiya ako na yung sasapi, para mag-sorry, para sabihin na pinatay ko siya sa kulam. Kinaalis ko siya kagad. Sabi ko, kung pinatay kita sa kulam, patunayan mo, be. Wala kang picture dito. I have lots of picture at kilala ko sinong ginawa ko. Ang orasyon ko is a very natural lang. Hindi katulad ng iba na maraming putyo-putyo. Hindi mahabang libro, kundi enerhiya ng galit. Maraming nagpapagawa sa akin. Nakakapanghinayang kung minsan. At nagsasorry ako pag alam kong mali ako. Napatay ko yung taong mabuti pala at nagkamali ng sumbong. Hindi lahat pala ng lalapit sa amin ay totoo na biktima. Hindi lahat ng lalapit sa amin ay totoo na kawawa. Most of them, gawa lang pala. Meron akong nadali dahil sa maling sumbong. Nagsasorry ako kasi ang bilis ng pangyayari, namatay siya. Tapos nung nasa burol niya, ang daming taong dumating, sinabi mabuting tako siya. Nagsorry ako. So napatay niyo po siya sa kulam. Ang kulam na ginagawa ko nga kasi is pananalig, palipad hangin. Katulad ng isang pana o isang kidlat na tatama sa puso o saan mang mahina mong parte ng katawan. Ano pong epekto nito sa physical na katawan ng tao? Maaring maratay, mamatay. Maaring matagal bago mamatay, pero namamatay. Magkakaroon po ba siya muna ng sakit na malubha o biglaan? May iba kasi bigla ang nagka-cancer din after 2 months namatay agad. Mabilisan. May time na mabilis, may time na mabagal. Hindi rin naman depende pala sa bayad, kundi depende sa galit ng tao. Kung sukdulan, at higit sa lahat, sabi ko ang Panginoon, pa rin ang nagdedesisyon kung may lalapit sa akin. Mga nagawa ng masama ng kanilang kapwa.
Sabi ko, ang puso mo at ang timbangan ng tama at mali pa rin ang magwawagi. Kung ang puso mo ay mabigat, hindi mamamatay ang pinapagawa mo. Pero kung minsan ang Panginoon pa rin ang hustisya, may ginawa sa'yo o wala, kung oras niya, at oras na para tawagin siya, mamamatay pa rin siya. Kung minsan sinisisi ko yung sarili ko kung mabuting tao siya, na may kasalanan lang. Halimbawa po, Ganun. kumbaga sa galit po nagbabasihan niyo, no? Kung gaano kagalit yung isang tao sa isang tao. Dulan, sagad-sagad ang galit, sagad hanggang buto. Tinitingnan ko muna ang pagkatao niya. Kasi, ang Panginoon ay hindi naman talaga 'di ba? Kumbaga sabi ko, hustisya po, Panginoon ko. Ang mga karayom ay uulan sa taong to kung ito'y nararapat sa kanya, kung dapat na ibigay sa kanya. Kitang-kita ko na yung tao ng isa na parang naulanan talaga ng karayom. Tapos namatay siya, pero Panginoon ko, patawarin niyo ko kung inosente po yung nagawa ko. Kung ako po'y kailangang magbayad ng 100 kabutihan sa tao para mabayaran ng lahat ng kasalanan. Pero nagkaroon po ng pahintulot na mangyari yun. Siguro dahil Diyos pa rin ay Diyos. Opo. Diyos na buhay. Maraming nagagalit sa akin na bakit ko ginagawa yung mga bagay na hindi pa pinahintulutan ng Panginoon. Pero kung ako pakikinggan ng tao, ang paliwanag ko ay napakasimple. Ang Diyos na buhay, madalas, nasa pananalig ng tao. Kung hindi mo payong ang pananalig mo, paano pa? Oo nga, tama po. Sa lalim, di ba? Naiintindihan naman, matalinghaga ang bawat sagot ko. Pero kung minsan, sarado ang isip, sarado ang puso, paano maiintindihan? Para siyang pakwan. Green sa labas, pula sa loob. Opo. So, akala ko green flag, yung pala red flag. So, ano pong nangyayari nun pag ganun? Pamilin, pagbabahagi ng puso at higit sa lahat pagbabayad nito. Pagluhod ng walang humpay sa simbahan. Hindi ganun kadaling magpatawad, pero hinihingi ko ang kapatawaran lagi. Lagi, araw-araw. Ang daming litrato, ang daming larawan, ang daming tao na umaasa ng hustisya, karma, at kung ano man na para sa kanilang kapwa. Pero ang sinasabi ko lang, ang Diyos ay hustisya. Kung papahintulutan, hindi kailangan ng bayad, kundi kung papahintulutan, nasa Panginoon pa rin. Opo. Sa kabila po ba niya, nakakaranas din kayo ng mga parusa? One time, merong lumapit sa akin, isang matanda na binabarang. Lumalabas ang langaw, sumusuka ng bulate. Opo. Nung siya'y ginamot ko, may dahilan pala. Siya'y chismosa, siya'y makasalanan pala utang, at maraming kasalanan sa kapwa. Sabi ko, patawarin ako ng Panginoon. Latigo, nakikita ko gumaganon yung latigo. Pati mukha ko gumanon bigla. Isang buwan kong dinala yun. Tapos nawala naman na parang bula. Paano pong ibig sabihin nun? Napunta po Nakikita ko siya na may latay siya. Na latigo. Lumalati. Tinitingnan ko siya. Nagsusugat, naglalatay. Tapos sa likod ko parang ang laki ng latay. Pinapalo ako ng Panginoon. Yung ginamot ko ay may kasalanan dun sa tao na mangkukulam mambabarang. So parang balik po ito? Hindi po. Ito po ba tinatawag na balik? Iba pa yun? Iba rin yung balik. Iba rin Babalikan ka kung talaga yung taong ginalaw mo ay mabuting tao na tapos hindi angkop, hindi babalikan ka. Pero ang balik sa'yo, hindi mo magugustuhan. Pwede niyo po ba ulit ipaliwanag sa amin kung ano po yung ibig sabihin ng balik? Ang sumbalik, kung ang isang tao, halimbawa ikay bordado, ikay may kapangyarihan, ikaw aral ng kapangyarihan, tapos sinubukan ka at merong nakalagay sa mga katawang mong orasyon ng panumbalik, ibabalik sa akin lahat ng ibinato ko sa iyo, ganun. Ano po? Pero kung anong binato ko sa iyo, hindi na ibabato sa akin. Kung binato kita ng lason, malalason ako. Pero kung binato kita ng katotohanan, hindi akong babalikan. Nangyari na po ba Pero sa inyo yun na nabatuhan kayo ng masamang balik? Hindi. Mas madalas na bumalik sa akin yung mga bagay na hindi ko gusto. Binabalikan nila ako ng paninira. Pero nadadali ko sila. They all died. Charot. Meron din po ba kayong tinatawag na poder? Ang poder na tinatawag, yung shield, yung payong, is Yes. pananalig. Pananalig. Mas magandang sabihin na kakampi mo yung liwanag at katotohanan. So ito po yung poder. Ito yung Ang poder, kasi meron kasi may iba na poder nila, itong dasal na to, 3 pilas ng dasal, 3 salita o 1 salita. Pero isa lang ang poder ko. No. Gano'n nyo po kadalas kailangan banggitin yung salita? Araw-araw, umaga, tanghali, gabi, pag maalala mo. Kasi hindi mo alam sa lahat ng gamutan mo, kung lahat ba sila, kailangan mong poderan. So pwede po, if May iba ever kasi na, kailangan pag di nyo po nabanggit yan, halimbawa ng isang buong araw, possible na pwede kayong matamaan. Depende. Depende.
Kailangan mo munang mabayaran yung ginawa mo rito. Kailangan mo munang panghimasukan yung mga ginagamot mo. Kung iyan ay Pila Balde at halos lahat biktima pala, yan ay halos lahat sila talaga yung may kasalanan, maghanda ka na sa ibabalik niyan sa'yo. Maaring latiguhin ka ulit, maaring ulitin yung latigo. Kasi minsan may latay ako rito, malaking latigo. Taka na, sino nagpagamot na? Tunay talaga. Sabi ko, Panginoon ko, bakit ang ibang albularyo hindi nakakaranas nito? Vlogger sila. Maari ba yung ginagamot nila walang katotohanan? Pero para sa akin, ang tunay na manggagamot may puso sa lahat. Hindi pera. Pero kung ngayon, kailangang mabuhay, may pera talaga. Tapos, ang tunay na manggagamot may kapangyarihan na yung tao ang magpapakalat ng mabuti mong gawa. Yung kahit anong mangyari, tutulungan ka pang nahirapan. Totoo yun. Bali, magtungo naman po tayo sa tinatawag nila na gayuma. Yan, nakatato sa katawan ko. Lumabas ako sa mga American documentary about gayuma. Sabihin na natin, na ginamit ko talaga ng maayos yan. Mula pagkabata, tanggap ako ng lipunan na marunong sa kapangyarihan ng gayuma. Other than collector ako ng mga gamit about gayuma, ganyan, mga dasalin, at mga langis na mabango, o mga konsagrado at paniniwala na inilalabas namin yung kapangyarihan sa pamamagitan ng pampaamo ng tao. Pero, sabi sa'yo, paano kung ito may gayuma din palang tinatangan? Di hindi ko siya magagayuma, magbabackfire lang sa kanila, hate sa akin. Paano po nyo ginagawa yun? Paano nyo po, ano pong proseso? Pampalubag ng loob, pampakalma ng galit. Pero minsan ang hirap lalo na kung pareho kayong manggagayuma. Sabi ko, nagkakakash tuloy ako sa'yo. Ako pala yung nagayuma. May pambalik din kasi sila. Ibig sabihin, lahat kami may tinatawag na ritualado, konsagrado ng kapangyarihan, gumagawa ng mga bagay, kristal, ganyan. Marami na gustong gayumahin yung asawa, pabalikin. Pero sa akin, ayoko. Ayokong babalik yung ex ko. Pero yung magpapahulog po ng loob ng ibang tao na... Yun. Yun ang mga gusto nila. Ate, okay na kami, ninang ka sa kasal. Yun, ano po yung mga pinakamatindi niyo pong karanasan dyan sa gayuma? 10 years na silang nag-uusap, 10 years na biglang hindi, so 20 years. Tapos biglang nagkabalikan kasi pinagayuma sa akin. So ano po, parang bigla na lang magkakaroon ng interest ulit itong ano? May iba kasi na sobrang obsessed. Katulad nitong isa, mahal na mahal niya yung lalaki, pero yung lalaki may karelasyon pang iba. Parang gusto niya nang agawin. Tapos nung may pabango na siya, may pangontra na siya. Nung nakita siya nung lalaki na inlove ulit sa kanya, iniwan yung asawa. Asawa na Sabi ko, kasalanan niya. Meron din po bang reverse gayuma? Kumbaga, imbes na mahalin ka ng tao, lalong magagalit sa yung tingin niya sa'yo. Meron May ganun talaga, din po ba? meron talaga. Ano po tawag sa ganun? Nadidiskommunion or nadidisarmahan ng kapangyarihan yung gayuma kasi masama yung tangka. Ganun. So, imbes na ma-inlove sa'yo, nagkakaroon ng hate. God did not allow yung taong yan ay mapunta sa'yo dahil may nakalaan sa'yong mabuti. May ganun po. Si God pa rin naman yun. Sabi ko, pinagawa mo yan sa akin, naging okay kayo. Sumunod, pinagawa mo ulit, siguro hindi naman talaga siya para sa'yo. Wag mo nang pilit kasi hindi ka magiging masaya. Hanggang sa nakakita na siya ng para sa kanya, naging masaya na siya, nagkaanak na siya ng 2, tsaka bumalik yung ex niya kasi in love na naman daw ulit sa kanya. Sabi ko, kung maiwan yung asawa mo, kukulamin na kita. Ninang na ako ng bata Ganon. May mga tao na sabihin na natin, inaagaw. Alam kasi nila, malapit ako sa mga tycoon dito sa bansa. So, pag nakikilala nila yung mga malalaking tao, sinisiraan ako ng kapwa albularyo hanggang sa sila na yung maging albularyo noon. So, experience ko yan. And then, after 5 years to 10 years, babalik sa akin yung kaibigan ko kasi na-realize niya na piniraan lang siya ng taong yun or sinira talaga ako. So, ending sa inyo pa rin po sila. Sabi ko, ang dami ko nang narating sa pagpapatunay, testimonial ng kabutihan. Bakit naniwala siya sa bago niya lang nakakilala instead na sa akin na matagal niya nakakilala. So, nasasaktan ako, tapos babalik siya sa akin, ekis ka na. Ginagan ko. Meron akong kumare na nakasama sa merkado na siniraan din ng kapwa ko albularyo dahil syempre may kaya, ganyan, napeperahan nila. Syempre, pag tinusok yung kamay, sisigaw pangalan ko. Tinanong, si Gloria ka ba? Sabi ko, si Gloria ako. Posible namang gagawin ko yan. Hello. Minsan natatawa ako Tao lang din. Kumbaga, hindi siya talaga walang malay.
para sa akin, conscious siya sa mga bagay-bagay. Subconscious, mga Opo. ganun. Tapos, parang literal na ipinapasok ng albularyo na ako yung gumalaw sa kanya, kahit hindi naman. Possible po pala. Talaga. Posible talaga yun. Pero sa puso ko, sa paninindigan ko, wala akong ginawa sa taong yun. At sabi ko, kahit saan pa ako makarating, parati kong sinasabi, ang pilas ng kwento, Mm-mm. na pinipilit lamang nila yung taong ako yung gumawa, kahit alam ko sa puso ko, sa buhay ko, na wala akong ginawa. Mm-mm. Mm-mm. Pero mahal ko yung taong yung kasi kumari ko eh. Pinasok nila sa isip, parang na-hypnotize nga. Kasi one time lang nila na-meet, na-hypnotize, na tapik. So, hindi ko na inago. Kasi pag inago ko, mahirap na. Nasira na nga ako sa kanya. Mm-mm. Babalik ko pa ba yun? Siyempre, masisira at masisira dahil maraming may kapangyarihan. So, I let go. Ano po yung pinakamatindi yung pagsubok na dumating sa buhay nyo? Yung talagang nalugmok po kayo. Sama pa. Masaya ako sa buhay. Sobra akong So, wala po masasaya. kayong So, naaalala. yung mga bagay na siguro pagka gusto ko lang gumanti. May mga taong gusto kong gantihan na nawala na nang hinayang ako. Yun yung lugmok ko. Na namatay na sila, napantay na yung paa nila. Tapos nakikita ko yung kaluluwa, nakatayo. Oh, kami sorry, multo ka na eh. Siguro nalugmok ako saglit lang. Kasi sabi ko, nakalaya na ako mula sa paninira na mayapa na siya. Ang lugmok ko dahil namatay siya na hindi nagsusorry. Yun. May mga bagay na masakit sa puso natin pero hinahayaan natin hanggang sa matapos ang isang istorya. Parang isang libro na hindi nasundan ng kabanata. Yun yung mga bagay na lugmok tayo dahil imbis na ang isang berso ng kwento matapos magkaroon ng pagpapatawad, hindi nangyari dahil namayapa na yung taong dapat magsusorry. Gumawa ng maraming kwento para siraan ako. Kasi ang kwento niya sa akin, ako ay kumakain ng tao, ngunit alam ng tao na hindi ako ganun. Alam ng tao na kaya ako hybrid dahil sa pagtulong sa kapwa. Kaya ako hybrid dahil masayahin ako, imbis na katakutan, magiging barkada ako. Hanggang ngayon, ipinapasok nila sa isip ng tao ang pagkain ko ng tao. Pero para sa mga nakakakilala at mahal ako, alam na iba ako. Hindi ako ganun, eto ako. Ako si Glory Jane. Ako si Glory Jane Gentolea, kaibigan, tropa, mamshi, at hindi ko gagawin yan. Ang nasa akin is pagtulong, ang legacy na liwanag at pagkakakilan ng lahat ng Pilipino na magkaroon ng kapangyarihan, magamit muli yung nakaraan na nakalimutan natin. May mainit na palad, may matang nakakakita, may mga pagtatawas na alam ko anong may gawa, sinong may gawa. Gusto ko lahat ng tao ay gising. Mulat sa katotohanan na lahat tayo ay may kapangyarihan. Makarinig, makaramdam, makaamoy. At higit sa lahat, makilala tayo na meron talagang kapangyarihan. Way back before kasi ang aswang ay kinatatakutan. Opo. Pero sa panahon ngayon, kahit sa ang pelikula, kahit sa ang mga lugar, naririnig, nakikita na aswang ka, masaya, ganyan-ganyan. Para sa akin, lahat tayo ay bukas ang isip at puso. Ako bilang Glory Jane Gentolea, hindi masyadong nagpo-post. Pero I let people na ipagkalat yung pangalan ko. Glory Jane Gentolea, yun lamang. Tawag kasi sa akin before is Orange or Jane Pulang Bungo, nakakatakot. Saan po namin kayo pwedeng makita o Ayun, yun makausap? pa rin. Glory Jane Gentolea Sa pa rin. Facebook or madaling makita yung mga, Google mo lang, hybrid aswang, makikita mo kagad yung mukha ko. Hindi, totoo lang, meron akong mga iba't ibang interview yan. Dami, kada taon. Opo. I started sa mga game show nung bata pa ako. Saan-saan ako. Ballerina ako, ang guru ko pa noon si Lisa Makuha. Talaga po? Yeah. Tapos sumasali sa mga television na game show kung ano-ano. Kung ano-ano sa TV. Tapos nung Channel 9 sa mga game show, hindi ko na alam kung ano yun. Pero basta nadadaanan ako ng camera, yung mga na-interview Go ako sa Bingo, radyo mga sa mga ganyan. Sa mga bawal na game show, Itbulaga, Showtime. Lumalabas ako talaga doon. Tapos nanalo rin ako sa Everybody Sing. Tapos, lumalabas ako sa radyo. Parating sinasabi nung 9, 10, 11 years old ako, Bombay Radio, na paglalapag ako sa aeroplano, andyan na yung kung ano, hybrid aswang o aswang, kung ano yung tawag nila sa akin, yawa daw. Sabi ko, lagot ka talaga sa akin kung sino ka mang nasa radyo ka. Naririnig ko talaga sa
iba't ibang radyo na ang tawag sa akin ay aswang o hybrid aswang. Mm-mm. Ba't kaya ako tinawag na gano'n? Tapos naglalakad ako sa Quiapo, tapos nagtitinda ng agimat. Ganyan. Tapos, lumalabas ako sa lahat ng documentary, Red Alert Gayumat, ABS-CBN, CNN, tapos sa mga commercial ng television, yung mga promote, lumalabas, nadadaanan ako ng camera na sama ako sa bayan. Tapos basta may game show, basta may documentary, DWBL, DWIZ, tapos yung Netflix IFM. Oh, nag-start ako Monster Radio, nakakatakot na talaga ako noon. Tapos basta, way back before wala pa yung Facebook, may Friendster na may So, kwento na. talakayan po yun sa radyo. Lagi kong pinag-uusapan, tapos sinasagot ko naman ako, kaya yung pinakakit na aswang. Tapos bukod doon, pasapi, na ako noon, meron ako. Pero binubura ko kasi sabi ko, dami naman basher na no. Mga kapitbahay ko kagad yung basher. Tapos bandang huli, pag nagkakasakit, masakit yung tuhod ko, tanggalin mo. Pag ginanon ko, wala agad. Hindi ko pa, tamad ako manghilot. So, ginagawa ko, although marunong akong manghilot. Hilot ng matres para magbuntis, hilot ng, gout. Dadalin sa bahay, may gout. Pag ginanon ko, wala na kagad. Ang galing, yung ipin, maga. Pag ginanyan ko, wala na kagad. Pag sinang-ayunan ako, na gamutin ko, nawawala. Tapos naghahabulan. Ang mother ko, bumibili siya ng haunted house. Siyempre, yung mga may pinatay, mura lang yun. Tapos kinakausap namin yung mga nakatira. Maya, gigibain na gagawin ng ibang bahay. Wala nang multo. O, di ba? Papasapiin muna namin, hahainan dyan, mga biko, ganyan. Papausukan. Tapos may sasapi. Tapos ako, lalapit. Lahat naman ng anak ko, marunong magpasapi. Nak, tasaksakin mo. Nak, gilitan mo sa leg. Pero pag nagkaedad na sila, ayaw na nila. Bakit po? Parang Kaya nakasampo akong anak. Ayaw na. Pwede po ba yung ganun? Na anytime pag ayaw mo na, Pinabayaan ko sila. Anak na. Actually, yung anak ko nalaglag sa bangin. Yung kotse, naging pulburon. Nung tinapik ko, walang tama sa katawan. Gas-gas, gumaling agad 3 days lang. Tapos yung motor, nawalan ng preno. Yung buto niya sa likod, nakaganon. Di ba? Spinal column, nakaganyan, bali. Tinapik ko, bumalik sa dati. Ang bilis eh. Tapos yung mukha, sira sa CT scan. Pagtapik ko sa kanya, pati bibig, nag-rosy cheeks eh. Wala na makita yung doktor. Pagbalik na CT scan eh. Baka sira yung CT scan nyo. Kasi ito, sugat na sugat. Pag ganun ko, 3 days lang, magaling na eh. Pero nabawasan ako ng lifespan dun. Sabi ko, ba nangyaya tong batang to? Tinakaw yung buhay ko. Kasi drain ako ilang araw. so every time po na buhay ang kapalit, nagkakaroon po ng epekto sa Nade-drain ako. Kasi nga, syempre anak ko na to eh. Tapos yung mga tao na, sabihin na natin, gustong mamatay yung bata sa tiyan, ate, dasalan mo kasi gusto kong reglahin. Nire-regla sila at nalalaglagan ng bata. Through online. Sabi ko, Panginoon ko, ba't niyo ako pinaitulutad sa ganyan? Kasi ayaw talaga nila. Tapos yung iba naman, baog, nabubuhay yung bata. Nagkakaroon ng bata. Sabi na, doktor baog na talaga ako. Hindi, magkakaanak ka. Nag-ectopic ngayon. After 3 months, nagbubuntis ulit. Meron din po ba yung babaeng ayaw mag-anak, nadadasalan din? Pinapadasalan Huwag sana siyang mabuntis, gano'n. May ganun meron akong ma-encounter na gano'n. Pero nagsisisi sila. Pinapakita ng universe na magsisisi ka pag tanda mo. Na dapat sana nag-anak. Sa tagal ko na sa market, meron ako nakasabayan. Siguro sa Everybody Sing yun. May mga pinagawa sila sa akin na nagawa ko naman. Pero, Panginoon ko, sabi ko, bakit ko pinagawa ito? Yung matres bumaliktad, tapos hindi mahawakan ng doktor na ibaliktad o ng mga kahit hilot. Hindi ko na rin gusto siyang makita kasi sinimantala niya yung kapangyarihan ko. Ganun. Maraming nang-aabuso sa akin. Mensahe ko sa kapwa ko manggagamot, tanggapin natin. Huwag nating tanggihan kung may regalo. Bagkos gamitin natin. Mag-aral kayo, mga bata na gusto ng kapangyarihan. Mag-aral, magtapos. Tanggapin ang lipunang may kapangyarihan. Huwag nating suwayin ang gusto ng magulang para sa atin. Bagkos, matutong mabuhay, mag-aral, magtapos. At ipakita na ang albularyo nakakapagtapos ng aral at merong tinatawag na diploma. At para naman sa mga sinasabing kapwa ko, hybrid, aswang, o ano man, tao ka rin. Likha ng Panginoon. Nilikha nga ng Diyos ang liwanag at dilim, o ang in-between, nilikha ka rin ng Diyos at mahal ka ng Panginoon. Mahal din kita. Nga po, isa pong karangalan na ako'y nandito. Mas lalo po sa akin, madam.